depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Iba kasi yung mahal dun sa mahal na mahal, okay? Ang topic kasi natin ngayon ay hindi tungkol sa dalawang senyales kung mahal ka pa niya. Hindi eh. Ang topic ko ngayon is dalawang senyales na mahal ka pa niya, okay? So, wag na nating pahirapan ang sarili natin dahil hindi naman tayo required na maghirap pa. At let's dive into it, okay? So, dalawa lang naman yung senyales na mahal ka pa niyan. Okay? It's either reaching you out or insecurity. Kapag siya ay nagre-reach out sa'yo, ibig sabihin mahal ka pa niyan. Ngayon, kung gusto mong masukat natin kung mahal ka pa talaga niya o hindi, ang pinaka-the best natin gawin is, syempre, mag-no contact ka. At least, kapag nag-no contact ka, masusukat mo dyan kung love ka talaga ng tao o hindi. Kasi kung mahal ka niyan, magkakasubukan tayo sa no contact. Iniisip kasi ng iba na parang, alam mo yun, iniisip nila na parang bullshit, toxic yung no contact rule. Hindi toxic at bullshit ang no contact rule. Ito pa nga yung pinakamagandang way para sukatin. Alam mo yun, para malaman natin yung totoo kung talagang may pagmamahal siya sa'yo o wala na. Kung gusto mong malaman kung mahal ka pa niya o hindi, mag no contact ka. At kapag tinry niyang i-reach out ka, doon, may love pa yun. Lalo na kapag yung reach out niya, parang chine-check ka lang niya. Alam mo yun, tinitignan ka lang niya. Number 2 signs na mahal ka pa rin niya is insecurity. Kapag hindi yan ay insecure o nabibiter sa'yo, hindi ka na mahal talaga niyan. Malaya na yan. Alam mo yun, yung kapag parang okay lang siya, kahit makahanap ka ng iba, parang hindi naman siya nababother. It's like, she's totally and completely complete. Alam mo yun, kapag ganun yung itsura niya, ibig sabihin, wala na talaga siyang love sa'yo. Nga lang, kapag nai-insecure siya, edi may gusto pa siya. Meron pa siyang nararamdaman. Okay, so, kapag itong dalawang to nangyari to, I will assure you, hindi lang mahal ang nararamdaman niya sa'yo, kundi mahal na mahal ka pa niya. Kasi nga may insecurity pa, tsaka nire-reach out ka pa. But here's the thing, ano ba ang dapat gawin para i-reach out ka? Una, sukatin muna natin kung love ka talaga niya. Pinakamagandang gawin, mag-no contact ka. Tignan natin kung i-reach out ka niya o hindi, o kung i-cheche-puwera ka lang niya. Okay? Pero, sabi ko nga is 89% sure na no contact na mas effective siya kumpara sa ibang way. Okay? So that's my number 1 tip sa'yo. Mag-no contact ka. And then the second thing is paselosin mo siya. Hindi ko alam kung ano yung way mo para magselos siya. Diskarte mo na yan. O kaya panoorin mo yung mga videos ko sa ilalim. Makikita mo naman sa channel ko, marami akong videos na nagtuturo kung paano paselosin ng ex. At baka doon makita mo kung paano magpaselos ng ex, okay? So, tignan mo sa mga videos ko at malalaman mo kung paano magpaselos. Pero kung may sarili kang diskarte para magpaselos, edi gawin mo, paselosin mo. Siyempre, takot kayo na gantihan niya kayo na magpaselos din siya. But, of course, it takes risk, di ba? Hindi naman kasi ganun ka-easy yung mga technique na tinuturo ko eh. Hindi naman ganun ka-easy yung mga lifestyle na sinasabi ko. Talaga susugal ka talaga dito. Ngayon, kung natatakot ka masaktan niya, edi wag ka na sumugal. Mahal mo eh. Diyan ka gugulong ngayon. Yan yung nagbibigay ng hold back sa'yo, yung love na binibigay mo sa kanya. Kaya kapag tinanggal mo yung love na yan, wala na mag-hold back sa'yo. Simple math, di ba? Sa simpleng salita, tanggalin mo lang yung love, wala na mag-hold back sa'yo para gawin yung dalawang yan. Okay? No contact rule, tsaka mo siya paselosin hanggang ma-insecure siya. Babalik din yan. Gugulong din yan. Pero kung tingin mo na nakukulangan ka sa mga ganitong diskarte, hindi naman talaga kulang to. Masyado ka lang atat. Wala ka lang pasensya. Tsaka mahal na mahal mo lang siya. Kaya nahihirapan kang gawin or i-execute ng tama itong mga techniques na ito na tinuturo ko.
Kaya ang pinaka-the best thing or pinaka-best way na gawin mo na lang is just stay cool, calm, relax hanggang ang ex mo bumalik yan. I will assure you, kapag ginawa mo ng tama itong mga sinasabi ko, I'm gonna assure you na babalik yan. But of course, if you have multiple questions, so we can have one-on-one coaching. Ano pa hinihintay mo? Tara, let's talk. Thanks for watching.